Magandang gabi mga Kabulalords, kabayani ko Pinoy, Kabulalords. So, ano lang tayo, no? Bigay lang tayo ng komento at saka reactions doon sa pagka talaga kay Senator-elect Rodante Marcolita as Blue Ribbon Committee, no? On Accountability and Investigations, I think. The Committee of Accountability and Investigations. So, masaya tayo doon sa sapagkat naibigay sa kanya yung committee na yon. And then alam naman natin pag Blue Ribbon Committee, talaga lahat diyan bubusisiin, iimbestigahan. So, siguro yung mga buaya ngayon na nasa kongreso nanginginig na yung tuhod noon. No? Lalo na doon sa mga insertions, sa mga projects na under ng government, no, kagaya doon sa flood control projects, no, which is pinagmamalaki, and then later on sabi ng Pangulo na ngayon pa lang daw niya nalaman yung kapalpakan. So para bang inosenteng bata na nagpakunwari. They are trying to mocking everyone, no? Every Filipinos. Kunwari na wala siyang alam, but at the same time matagal na pala yung mga ganung ikaw ba naman sa 3 taon mo na yan, tapos pinagmalaki mo pa during your previous zona na nakatapos na kayo ng 5,500 na flood control projects, but ano ngayon, just to save his name, no? And then just to divert the issues about the tariffs, yung 19% na hindi nga niya minention during his zona, no? Kaya yun lang po ang masasabi lang po natin, ang kabayaning Pilipino, tayo'y malugod at natuwa sapagkat binigay kay Senator-elect Rodante Marcolita ang isang pagkakataon para para imbestigahan ang lahat ng mga katiwalian na nangyayari ngayon sa gobyernong Marcos. So bilang isang mamamayan, so tayo ay masaya, para makita naman natin kung saan napunta yung mga pera na pinaghirapan natin. Kagaya namin, mga nasa sa middle class. So masakit dahil 24 hours, 12 hours kang nagjo-duty, lalo na sa gabi, wala kang tulog just to secure, the perimeter of your area of responsibility. So yun yung masaklap. Tapos nandito yung mga nasa gobyerno na nag-aaksaya ng pera ng taong bayan. Mas maganda pa, mas maigi pa siguro, tumakbo na lang tayong pagka-politiko kung gusto natin yumaman, kasi sa kanila nga, di ba? Tumakbong congressman, ang lang requirements lang naman is you can read, you can write, then you will become a congressman. So there's no pag mag-apply ka ng mga iba't ibang kurso, iba't ibang trabaho, mayroon pang kakilabot-labot na mga job interviews, medical assessment, kailangan mo pang dumaan sa mga ganon. Tapos pag hindi ka pa makapasa, bagsak ka pa. So dito pala sa politics, okay lang. So hindi na natin pala kailangan pang mag-undergo ng mga ganun. So file lang tayo, sa awa ng Diyos, darating na panahon, magpa-file tayo ng para sa doon na lang ililinya natin yung trabaho natin bilang politicians, So wala naman sigurong problema kung mangarap tayo. So kung kaya din naman siguro natin gumawa ng mga batas. Total, marami namang mga legal expert dyan na pwede mong i-hire as your legal consultant.
So, mas maganda pang ganun na lang, no? Para, ano, kasi yung iba, wala eh. Yung mga tamad-tamad mag-apply ng trabaho. Tapos yung ibang mga politician, nasa drug list pa, no? Then, the other is, may mga kaso, mga criminal liability, no? Nagtatago sa batas. So, ginagamit nila yung pagiging politiko nila para magkaroon lang ng exemptions. So, yan yung masaklap eh. Pero yung mga ordinaryong tao, kawawa, kulong agad. No? Dahil gawa nga ng walang pera. So, nagiging hindi makabuluhan yung batas kasi nagkakaroon siya ng bias. So, balik tayo doon sa issue kay Senator-elect Rolante Marcolita. So, I hope no na ang taong bayan ay hindi mabibigo sa ating hinahangad na magkaroon ng hustisya ang lahat, no? Na mabigyan ng kasagutan yung mga katanungan natin na matagal nang nakabinbin sa ating mga utak, na kung nasaan ba talaga yung pondo ng bayan, sino po ba talaga ang naglustay, para makita natin kung sino yung mga politiko na sangkot sa mga ganong klaseng corruptions. So, yun lang po. Maraming salamat mga kabayaning Pilipino, na patuloy po tayong patuloy nyo pong subaybayan, no, i-like, and then don't forget also na mag-comment kayo para naman po sa sunod mapag-usapan din natin paano yung magandang mga discussions. Magandang pag-usapan natin kung ano yung at mai-discuss natin yung mga komento ninyo. Yun lang po. Maraming salamat mga kabayaning Pilipino. Okay, mag-ingat po kayo saan man kayong ipalok ng mundo. Babus!